Okay, now let's proceed to the other government intervention kung saan nagsiset si gobyerno ng price floor o ibang tawag doon is floor price. Kaya siya tinawag na price floor or floor price kasi ito na yung pinakamababa, okay, a legal minimum price for a product. Ibig sabihin, ito na dapat yung pinakamababa na presyo na ibabayad mo kay seller, kay firm, or sa business. Okay, like example mo ng price floor or floor price ay yung agricultural price support na pinapataw ni gobyerno sa bilihan ng palay. Okay, so nagsiset siya ng mas mataas na presyo kaysa yung dapat na presyo niya ng palay pag ang nagdidikta lang ay supply at demand. So magsiset siya ng higher price than the equilibrium price kung saan nagpaparehas si supply at demand para sa benepisyo ni farmer. Okay, so for the benefits of the seller or the producer or the firm. Kaya nakalagay dito na price floor are sometimes called price support because they support a price. Okay? So, ibig sabihin ng support a price, hindi mo i-allow na yung sinet mo na mas mataas na presyo na bilihan ng palay ay bababa. Okay? Kaya nakalagay dito, you support a price by preventing it from falling below a certain level. So, ibig sabihin ng falling below a certain level, hindi siya bababa yung presyo ng bababa pa below your sinet na floor price, kagaya ng PF na to. Okay? Remember that ang price floor mo or floor price ay magiging effective lang, ang epekto nito sa for the benefit ng seller, ng producer o firm. Pag nag-set ka ng floor price na mas mataas sa equilibrium price, kung saan yung presyo ay nag-arrive tayo sa presyo base lang sa available na supply at sa dami ng gustong bilhin ng buyer. O nagdidikta lang ng presyo ay supply at demand, ang totoong presyo dapat ng palay ay nasa pinot lang. Since para matulungan si rice farmers para mas kumita, so nagsiset si gobyerno ng mas mataas na selling price ng palay niya sa anything na mas mataas sa equilibrium price na PF, kung saan ang problema natin dito ay nagkakaroon tayo ng surplus. Okay? Kita nyo dito yung PF, floor price. Pag nag-set siya ng mas mataas na presyo sa equilibrium price ng peanut for floor price, i-extend nyo to horizontally, may intersect niya ang bibilhin lang ni buyer at this floor price ay mas kakaunti lang, quantity demanded, kaysa yung gustong benta ni seller or firm na nasa QS. Ibig sabihin may sobra siya na hindi mabenta na ito minus ito. So ang sobra na hindi mabenta ni seller ay yung gap ng QS or QD or this distance. Yan yung inyong surplus. Okay. So ang kailangan yung tandaan is pag price floor, kapag ikaw ay bibili ng palay, pwede kang bumili ng palay at a higher price na mas mataas sa PF na inasal. Pero hindi ka pwedeng magbayad ng palay ng mas mababa sa sinet nito na floor price. Like example, hindi ka pwedeng magbayad below the PF na sinet. It should be higher or equal to the PF or the price floor. Yung example nyo ng floor price is minimum wage. So, ibig sabihin, pag nag-hire ka ng tao, may siniset ang Department of Labor and Employment kung magkano ang minimum wage na dinabayad mo sa mga empleyado mo, whether that's agricultural or non-agricultural jobs. So merong dalawang rate ng minimum wage ang siniset base kung nasa ang region ka. Okay? So minimum wage is based on the view that someone working full-time should be able to afford a basic standard of living. So kaya tayo nagsaset ng minimum wage is because para yung nagtatrabaho is yung kinikita niya ay sapat naman para magastusan mo yung mga basic na pangangailangan mo or basic standard of living like pagkain. Okay? Pagkain, shelter, education. Okay.
The most common way of price support work is the government enters the market and buys up the product, adding to the demand to keep prices higher than they otherwise would be. So, ang mangyayari dito is, since nag-set siya ng floor price na PF na laging mas mataas sa totoong presyo niya na P0 equilibrium price, kung saan ito yung presyo that is just dictated by your available supply and yung naman na gustong bilhin ng consumer or buyer sa product. So, ang mangyari, dahil nag-set ka ng floor price na mas mataas sa equilibrium price, nagkakaroon tayo ng mas mataas na gustong ibenta kaysa sa gustong bilhin ng inyong buyer, kaya nagkakaroon tayo ng surplus. Since may surplus ka, ang usual na behavior ng seller mo is, para mabenta niya yung hindi niya mabenta, which is your excess supply or surplus, ibababa niya yung presyo. Habang nagbababa ang presyo, uunti yung ibebenta niya, pero habang bumababa ang selling price is tataas naman yung gustong bilhin ni buyer hanggang mag-equal sila ulit. So para maiwasan yun na magbaba siya ng presyo, si seller, si firm or si producer, para mabenta niya sa surplus, dapat para hindi ito bababa yung PF back to P0 na equilibrium price, kailangan yung excess supply or surplus na gustong na hindi mabenta ni farmer ay si gobyerno dapat ang bibili nito para masuportahan niya yung sinet niya na floor price. Okay?